Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Hindi inakala ni Vanessa na ang pagkita kay Angel ay maglalagay sa kanya sa pinakamalaking panganib ng kanyang buhay. Habang unti-unting nabubunyag ang lahat ng kasinungalingan ni Angel, lalo namang naging desperado ang huli, natakasan ang katotohanan. Nagpadala si Angel ng mga mensahe kay Vanessa at hiniling na magkita silang dalawa nang walang ibang kasama. Ngunit lingid kay Vanessa, isa lamang pala itong patibong upang masiguro na pupunta siya. Nagpagamit pa si Angel ng ibang tao upang magpanggap at kumbinsin siyang makipagkita. Bago naman umalis si Vanessa, nakatunog na sina Marcus at Inspector na may masamang balak si Angel, kaya lihim nilang nilagyan ng tracking device si Vanessa. Agad nila itong matunton kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Dating ni Vanessa sa lugar ng tagpuan, walang babalang binangga ni Angel ang kanyang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, nawalan siya ng malay. Agad naman siyang isinakay ni Angel sa kanyang sasakyan at dinala sa isang abandonadong gusali. Nang magising si Vanessa, natagpuan na lamang niya ang sarili na nakatali pinakatuktok ng gusali. Doon ay muli niyang nakita si Angel, ngunit may kakaiba sa kilos nito habang nagsasalita. Tila may kausap siyang ibang tao na siya lamang ang nakakakita. Lalong kinutuban si Vanessa nang banggitin ni Angel ang kanyang kapatid at pilitin siyang kausapin ito. Ngunit wala nang ibang tao sa paligid. Doon na naisip ni Vanessa na baka tuluyan nang nawalan sa katinoan itong si Angel. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalo lang naging panganib ang sitwasyon at biglang nagbuhos ng gasolina si Angel sa paligid at dito kay Vanessa. Pag nito ay sinilaban niya ang buong lugar. Mabilis na kumalat ang apoy at agad itong napansin ng mga tao sa ibaba. Kasabay nito natunto ni Marcus ang inspektor sa lokasyon ni Vanessa gamit ang tracking device. Agad silang sumugod sa gusali upang iligtas siya. Habang papalapit ng mga pulis, nagsimula namang mataranta si Angel. Nang makita niya na wala na siyang matatakasan, nagpasa siyang tumalon na lamang mula sa gusali upang hindi mahuli ng buhay. Ngunit bago pa man niya masisagawa ang balak, mabilis siyang nabaril ni Inspektor. Agad siyang bumagsak at tuluyang naaresto ng mga pulis. Habang nilalagyan siya ng posas, tawa lamang siya ng tawa na tila tuluyan nang nawalan ng bait. Samantala, tagumpay naman na iligtas si Vanessa mula sa naglalagalab na gusali sa kanyang harapan. Mariin niyang sinabi kay Angel na haharapin nito ang lahat ng kasalanang kanyang ginawa at pananagutan ang bawat buhay na kanyang sinira. Kasabay nito ang muling paglitaw ni Manang Merly matapos siyang mailigtas sina Fons, Lorraine at Vanessa. At ayon sa kanya, hindi lamang si Angel lang dapat managot. Pating na rin umano ang panahon upang harapin ni Kiara ang lahat ng kanyang kasalanan. Sa wakas, nagsisimula na ang pagbagsak ng mga taong matagal lang naghari sa kasinungalingan, kadiliman at paglilinlang. Talagang kapanapanabik ang mga huling tagpo dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapuso.